Isaiah 53 verse 5. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. So sinabi po dito na dahil si Lord ay nagpakasakit sa krus, binayaran niya na lahat ng ating mga kasalanan. Siya yung nagtitiis para lang tayo ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang pasakit, sa kanyang mga latay sa krus. Tayo din ay nagkaroon ng kagalingan sa ating mga sakit kapag tayo ay mananampalataya na siya lamang ang bugtong or nag-iisang Savior sa buhay natin. Savior na hindi tayo mapahamak. Savior sa ating mga problema. Diba, wala naman talaga tayong ibang tatakbuhan. Lalo na pag mag-isa ka lang, wala kang kadamay sa buhay. So, sinasabi po dito na tayo ay lalapit lamang sa Diyos. Siya lang ang nag-iisa na all the time nandyan, willing to help us. Kahit gaano man tayo ka unworthy dahil sa mga ginawa nating mga kasalanan, so still lalapit lang tayo, manghingi lang tayo ng kapatawaran, because our God is so kind, napakabuti niya, hindi siya matagal magkim-kim ng galit sa atin kapag mayroon tayong nagawang mali. We just say, I'm sorry Lord, we ask forgiveness. And kapag alam ni Lord na tayo ay sincere na nahingi ng sorry, He will listen to our prayer. So again, Psalm 53 verse 5. Ito'y paalala sa bawat isa na si Lord yung nagpakasakit para sa ating kaligtasan. Siya ay nagtiis sa dami-daming mga hampas sa Kanya para tayo ay gumaling sa ating mga kasalanan. Pwede rin kapag meron tayong nararamdaman this time, magkaroon lang tayo ng faith na si Lord ay magpagaling sa ating mga sakit na tayo ang nakakaalam lamang nito. Walang imposible sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ.